napakaganda nitong topic na 'to kasi, tungkol nga ito sa National Heritage Month and siyempre sa passion mo bilang, tagapagtaguyod nitong ating wika at, mananalumpati, ayan. So ito, sa unang tanong ko dito, RD, bakit Pilipino yung major mo? Halimbawa kasi siyempre education student ka, bakit sa dinami-dami ng puwedeng i-major, bakit Pilipino? Ano ba yung, kumbaga factor na nakapag-decide ka na ito talaga Filipino major yung kukunin ko? Puwede namang iba, RD. Ayan, ano po, sa katanungan mo na yan, sir, bakit nga Pilipino ang aking napili sa dami-dami ng mga ina-offer na major sa kolehiyo, ano po, lalo sa education. Siguro, sir, yung nakitaan ko ng potential ng Filipino major dahil sa napakayaman nitong mga ideya na nabibigay sa akin bilang isang mag-aral. During my high school journey, namamangha ako doon sa mga guro ko sa Pilipino dahil napakaganda nila magsalita. Pag ine-elaborate nila yung mga lesson namin sa Pilipino, ang gagandang pakinggan. Tapos nandyan pa ang daming saklaw ng Filipino major, nandito yung wika, nandito yung kultura, nandito yung sayaw, musika. Yun po, sir, yun ang nakapaghikayat sa akin bilang maging susunod na maging pagtuturo sa mga kabataan ng Filipino po. Okay, yun. Etong sunod kong katanungan, RD, kasi may mga tao na nagsasabi, "Uy, ang corny naman ng Pilipino, ang baduy mo naman magsalita na Pilipino." May mga gano'n, may mga gano'ng panlilibak, hindi natin yun maiiwasan. Pagka gano'n, naranasan mo na ba yung gano'n na parang mabash ka dahil nga nagsasalita ka ng wikang Pilipino? And totoo ba, RD, para sa'yo na baduy or corny ang wikang Pilipino, RD? Sa ganyan pong pahayag, sir, ang masasabi ko lamang dyan ay maraming pagkakataon na naka-encounter ako ng mga ganyan na mga mungkahing Pilipino tayo, napakabaduy. Pero yan din ang nakakalungkot. Na Pilipino tayo tapos parang kinakalimutan na natin yung sarili nating wika na pinagkagisnan. Palagi po natin tatandaan, walang nakakataas po na lengguwahe ang lahat pong wika ay may mga pangangailangan din sa kapwa wika. Nanghihiraman ito para mas mapalago. Kaya wala pong superior na wika. Pantay-pantay po iyan na ginagamit ng bawat tao. Na wag po natin kakalimutan na bilang Pilipino na talikudan ng ating wika. Dahil sabi nga po ng yumaon nating bayani na si Dr. Jose Rizal, ang hindi magmahal sa sarili niyang bansa at wika ay mas malangsa pa po sa isda. Yun lamang po, sir. Okay, yun. Nagustuhan ko yung sagot mo, RD. Eto, sa tingin mo, RD, yung sa personal mo lang na pananaw, bakit kaya mas marunong pa yung ibang bata o yung ibang tao na, di ba, mag-Korean, mag-English, kaysa mag-Pilipino? Kasi may nagsasabi nga, na pag-usapan namin kanina nitong aking partner, hindi ako marunong mag-Bicol, hindi ako marunong mag-Pilipino, English ang kaya ko. May mga ganun eh. Sa tingin mo, kasalanan ba ito ng social media? Kasalanan ba ito ng TikTok? Ng YouTube? O kasalanan ito ng ibang mga tao, ng school? Ano kaya, RD? Sa tingin ko, sir, hindi naman to kasalanan ng teknolohiya dahil ang teknolohiya ay isang daluyan ng malawak na kaalaman. Sa tingin ko ay isa itong pamana ng kolonyal na mentalidad ng mga Pilipino. Na pag nagsasalita tayo ng banyagang salita, mas lalong pinapakita na mas maalam ang isang tao. Pero taliwas po ito sa katotohanan na ang isang Pilipinong nagsasalita bagamat maalam siya sa dayuhang bansa, pero dayuhan siya sa sarili nating bansa. Na hindi ito pamantayan na naging matatas ka sa salitang Ingles ay matalino ka na. Hindi po ito. Pero isang factor po nito yung community po. Kung halimbawa sa isang community, marami ang mga nakapag-aral, marami ang mga dalubhasa. Ang mga bata ay nasasanay na magsalita ng Taglish, ng English, sa ganun pong factor. Okay, yun. Nagustuhan ko yung sinabi mo na hindi ko magaling mag-English, matalino na. Very well said. Real talk lang yun. Eto, RD, sunod kong tanong. Ito, kung may katanungan si Bombuki mamaya, ibibigay ko sa kanya ang line para makapagtanong din sa'yo. Pero ito, RD, bilang Filipino major, and syempre ito, dito na papasok yung talent mo sa pagtatalumpati and pagsasalita, paano mo ginagamit yung talent mo na yan sa pagsasalita or public speaking, sa pagtatalumpati,
para buhayin yung kultura natin? Halimbawa, sa school, sa FB, or maybe sa kalsada, RD? Sa ganito po, sa talent kong ganito, may adlib ko po itong talent na to, sa social media. Dahil alam naman natin ang mga kabataan ngayon ay mas babad sa social media, mas ginagamit ko tong plataforma na to sa pagpapahayag sa Facebook dahil mas active sila dito. Mas madali nilang mababasa ang mga akda na aking isinishare, ang aking binibigay. Ang isang kahalagaan nito ay namumulat ang mga kabataan sa ganitong realidad na ginagamit mo ang masining na pagpapahayag sa pamamagitan ng talumpati, pagbibigay mo ng mga tula, at sa minsan-minsan mong pagguhit ay namumulat ang kanilang ideya sa realidad na kung saan ay mas kailangan ngayon ng mga kabataan sa tingin ko po. Okay. So sa puntong ito, RD, ibibigay ko naman kay Bombo Kim ang pagkakataon para makapagtanong sa iyo. Bombo Kim? So, ayun, magandang umaga, RD. Ito sa Bomokim Ramos at Ay, magandang welcome umaga dito po. sa ating programa ulit na Good Morning Philippines. Unang katanungan ko lang, RD, para sa atin, bakit mahalaga na sa daan, sa pamamagitan nitong extemporaneous speech o itong pagtatalumpati ay isa sa mga epektibong hakbang para mai-promote o maitaguyod itong patuloy na pagtataguyod at pagsasalita ng wikang Filipino? Ayan po. Sa tingin ko, paano mas epektibo po ang talumpati dahil ang talumpati po ay binibigkas na lamang ng isang tao na kung saan ang mga manonood o pakikinig po ay ang kanila pong obligasyon na lamang ay makinig salain sa kanilang matinik na isipan o pag nilay-nilayan nila yung sinasabi ng isang manonompati po na kung saan yung gusto pong mensahe nitong iparating ay direkta na pong mapapakinggan mo na lang po na mas kailangan po ngayon, na mas lalong mabuhay po ang pagtatalumpati po. Ayun, RD, siguro balik din tayo dun sa una mong naturan na tungkol dito sa tulong na inabibigay ng makabagong teknolohiya para ibahagi or patuloy na itaguyod itong pagsasalita ng wikang Filipino. Sa base naman sa ating pagmamasid o obserbasyon, may mga mangilan-ngilan na tinatawag na content na tataguyod ng importansya nito o yung mismong mga leksyon para dito. Pero ang nangyayari ay kumbaga dahil kulang parang nakikitaan natin na hindi epektibo dahil may mga konti or bibihira pa lang yung nakikita nating hayag na nananangkilik nitong ating wika. Ano ba sa tingin mo bilang kumbaga tagapagtaguyod nitong wikang Filipino ang magiging epektibo at magiging sapat na mga hakbangin para ang mangyari patuloy na tangkilikin ng mismong mga Pilipino ang sarili nating dila? Sa tingin ko pang isang maepektibong hakbang po nito, kung may mga nakikinig po dyan ng mga magulang, siguro yung mga magulang po, turuan po natin o mas gamitin natin sa pang-araw-araw ang wikang Pilipino sa tahanan po natin. Pag nag-uusap tayo, gawin po natin itong natural na daluyan po ng komunikasyon. Nang sa ganun po, ang mga kabataan o ang mga anak ninyo ay hindi mahihirapan na maging basehan na kulang na ang ganitong kaalaman. Dahil kung ginagamit ito sa loob ng bahay, ay hindi ito mahihirapan na gamitin ng anak ninyo o ng individual sa labas. Sa ganun pong payag, sir. Siguro magsisimula po, sir, sa home-based learning po. Ito siguro, RD, last na katanungan nilang bago ko ipasa itong bola ng katanungan kay Bomokir sa aking partner. Siguro bilang isang tagapagtaguyod o mananangkilik nitong wikang Filipino, sa sarili natin bilang isang mag-aaral sa level ng tersyarya, ano ba yung nagiging efforts natin, yung mga hakbang natin para patuloy na kumbaga ipangalandakan itong ating advokasya at gawing konkreto o tangible itong patuloy na pagsasalita ng ating wikang? Ayan po, para po maging patuloy pa ang pagsasalita natin sa wikang Pilipino. Sa tingin ko, buksan lang po natin ang isipan at puso natin dahil alam ko bilang Pilipino, nandyan na po yan Nandyan na po ang ating natural na pagsasalita. Kumbaga po, bubuksan na lang natin ang isipan natin na mas lalong ma-improve at maging bihasa po tayo dahil naniniwala ako na bilang isang Pilipino, tayo po ang unang tatangkilik ng sarili po nating wika.
Yun, RD, maraming salamat at ibabalik ko na sa puntong ito ang bola ng mga katanungan sa aking partner na si Bombokya. Okay, balik sa akin, RD, Salamat, sir. ang pagtatanong. Ito mga ilang katanungan na lang, RD. Halimbawa, ito kasi, ayun nga, siguro 10 years from now, saan mo nakikita yung sarili mo? Sa pagsasalita ng wikang Pilipino, teacher ka pa ba nito? O writer na? O nasa ibang field na? Pero Pilipino pa rin yung ating puso, RD. 10 taon simula ngayon. Malawak kasi sir ang aking panaginip sa ganitong larangan ng pagiging guro. Gusto ko 10 taon mula ngayon ay maging doktor ako sa Pilipino nang sa ganun na mas malawak. Pag malawak ang aking kaalaman, mas malawak ang aking maibabahagi sa mga kabataan. Nang sa ganun ay hindi mapabayaan. Kumbaga hindi magkulang ang tagapagtaguyod. Bagkus ay mas marami akong ma-impluwensyahan, ma-inspired sa paggagamit ng wikang Pilipino, sir. Opo. At bilang panghuli, RD, bago tayo matapos, syempre dahil hilig mo ang pagtatalumpati, siguro kung meron kang isang BBT1 na memorable na linya ng talumpati, hindi naman kita patatalumpatiin dito ha. Yung memorable line lang na may iwan mo sa pamamagitan ng husay mo sa pagtatalumpati and ng mga salita. Ano siguro yung maibibigay mo na, yun nga, siguro advice, mensahe sa mga kabataan natin ngayon para itaguyod pa itong ating wika, kultura, and mga tradisyon para hindi mamatay? Ano yun, RD? Siguro sir, itong line na to. Araw na sumikat, liwanag ng pag-asa, kulay ng sumaya, yaman ang ating lahi. Hindi lamang nakaraan, kundi buhay namin sa bawat kamay, mag-apay, kinabukasan ng sinama. Kumbaga sir, ang isang kahalaga nitong binanggit ko ay yung kahapon ay parte na ng kasalukuyan ngayon. Kaya sana wag natin kakalimutan at magandang daloy ito ng National Heritage Month na kung saan ay ginugunita upang maalala ang kahapon na bumubuo sa ngayon po.